Paano ginagamit ng Diyos yung mga babae para po sa kanyang misyon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ang ating mga kasama dito sa ating mga daily devotions, no? Si Norma Gonzalvo, Rovel Cayetano, and Elvira Publico. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions araw-araw. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po kay Deborah. So, I hope familiar na po tayo sa mapa, no? Lagi ko po ito pinapakita sa inyo kasi po, kapag mas na familiar tayo sa mapa na ito, mas may imagine na natin yung mga events sa Bible. So, mostly po ng mga pangyayari sa Bible ay nangyari po dito sa Israel. Lalo na pagdating po natin sa New Testament. So, maganda po na ma-familiarize na agad tayo dito, tsaka dito sa Roman Empire. Sa pagdating po natin sa New Testament. Yan, lagi po nating babalikan tong mapa na to, no? Pati yung imperyo, mga imperyo ng panahon ni Daniel at ng mga prophets. So, talagang gamit na gamit tong mapa na to. Kasi po, maganda po yun, no? Para sa atin, para ma-imagine natin saan nangyayari yung mga events sa Bible, saan nangyari. Ang maganda, ginagamit natin Google Map, no? So, para accessible po sa lahat. So, ito po yung 12 tribes of Israel. Ganito po yung distribution ng kanilang lupain. So, pwede niyo pong screenshot, no? Para meron po kayong copy. And then, ito po yung cycle in the book of Judges. So, I'm sure familiar na rin tayo, no? Yung paulit-ulit na nangyayari sa book of Judges. 12 Judges po yan. At yan po yung cycle. So, para mas ma-imagine po natin, mga kapatid, parang ganito po yan. The book of Judges, the downward spiral of evil. So, una nating tinalakay yung si Othniel. So, ibig sabihin, kada isang cycle, merong cycle of ano po yan, rebellion, punishment, rescue, no? And then, magkakaroon ng kapayapaan uli. Tapos, magre-rebelde na naman sila sa Diyos, sa panahon ni Ehud. Pababa ng pababa, pasama ng pasama. Hanggang makita niyo po yan hanggang kay Samson. And even after kay Samson, meron pang masasamang nangyari na, nakakasuka, no? Talaga, may chinapcha po kasi dyan. Kukwento ko sa inyo later on sa dulo ng Judges. So, pinapakita dun yung kasamaan ng tao, ng mga Israelita. So, downward spiral po yan. Talakayin ko po ito sa dive deeper, no, ng mas maigi pa. Now, dako po tayo rito sa Judges chapter 4. Sabi po rito, and the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord after Ehud died. So habang buhay pa si Ehud, okay pa, no? Kasi si Ehud yung pinadala ng Panginoon. Pero nung namatay na si Ehud, gumawa na naman sila ng kasamaan at pagre-rebelde sa Diyos. Pinagpalit na naman nila si God sa mga Diyos-Diyosa sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosa ng mga karatig bayan. And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan. So ito na naman yung pagdidisiplina ng Diyos, pagpaparusa. Who reigned in Azor. The commander of his army was Sisera, who lived in Harosheth Hagoyim. Then the people of Israel cried out to the Lord for help. Ito na naman, nagsisi na naman sila, lumalapit na naman sila sa Panginoon, humingi na naman sila ng tulong. Bakit po? For he had 900 chariots of iron and he oppressed the people of Israel cruelly for 20 years. 20 taon silang pinapahirapan ni Jabin, king of Canaan, sa pamamagitan ni Sisera, yung kanyang commander. And verse 4, sabi dito, now Deborah, a prophetess. Ito na naman yung judge na sinugo ng Diyos para tulungan sila, makaligtas sila, at mapalaya sila sa pang haharas at pang yung oppression, no? Yung mapalaya sila sa kamay ng mga Canaanites. So, now Deborah, prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin
ngayong araw. Number 1 po, God uses women to accomplish great missions. Something surprising dito sa Book of Judges, hindi lahat ng mga hukom nila ay mga lalaki. Dito po inintroduce si Deborah, babae. At siya yung judge ng Israel during that time at pumupunta sa kanya yung mga tao to settle their disputes. Now, si Deborah rin po yung ginamit ng Diyos para mapalaya sila sa oppression o sa pang-aapi. Hindi lamang po si Deborah yung ginamit ng Diyos dito sa Judges chapter 4. So dito po pag binasa niyo to, yung pinakakalaban nila dito si Sisera. Okay? Si Sisera po ay tinalo ng isang babae. Kumbaga yung pumatay kay Sisera, yung commander of the army, si Jael po, isang babae na naman ang pumatay kay Sisera. So ginagamit talaga ng Diyos hindi lang mga lalaki kundi ang mga babae din. And by the way, sa Genesis chapter 3 verse 15, ang gagamitin po ng Diyos na kaparaanan upang ipanganak ang Mesaya ay mula sa lahi ni Eva. Si Eva ay isang babae. Hanggang all the way to Mary. Si Mary po of course ay isang babae at ginamit siya ng Diyos kung saan dadaloy, kung saan ipapanganak. Sa pamagitan ni Mary ipapanganak ang Mesaya na tatalo talaga kay Satanas. Lahat ng mga kababaihan na naririto, no? Patuloy lang tayo magpagamit sa Panginoon. Actually, sa observation ko po ngayon, ibang klase talaga yung paggamit ng Diyos sa mga babae. Karamihan sa mga members ng church, mga babae. Karamihang madalas yung mga lalaking wala sa church, no? Samantalang yung mga lalaki dapat sila yung nagli-lead. Sila yung nangunguna. Pero makikita po natin sa mga ministries, no? Karamihan talaga mga babae nangunguna sa paglilingkod sa Panginoon. So, pagbutihan nyo po, pagpatuloy nyo po, kung ikaw isang babae, gagamitin ka ng Panginoon, no? At salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Maging sa ministry namin, maraming mga babae and I'm proud of them na sila po ginagamit ng ating Panginoon sa ministries. God uses women to accomplish great missions. And number 2 po, God uses the weak to defeat the strong. Ginagamit po ng Diyos yung mahihina. Hindi lang mga babae, yung mahihina. Kagaya ni Barak. Si Barak, isang military, sabi nating military general, no? Pero mahina siya kung ikukumpara mo kay Sisera. Sabi nga po rito sa verse 3, Then the people of Israel cried out to the Lord for help. Bakit? For he had 900 chariots of iron and he oppressed the people of Israel cruelly for 20 years. Meron siyang 900 chariots. Paano mo lalabanan yung may chariots? Kumbaga sa panahon nga natin ngayon may mga tangke de guerra. Tapos kayo infantry lang. Paano mo lalabanan yung 900 chariots? Pero alam niyo po, ginagamit ng Diyos yung mga mahihina. Kasi yung mga mahihina, pag nagtagumpay sila, wala silang mapapagmalaki. Ang pagmamalaki lang nila, yung Diyos na tumulong sa kanila. Kaya kung ikaw ay mahina, huwag kang mag-focus sa kahinaan mo. Mag-focus ka sa kalakasan ng Diyos. At in fact, gustong-gusto ng Diyos ginagamit yung mga mahina para mas lalong matanyag yung kalakasan at kapangyarihan ng ating Diyos. So dito po sa istorya na ito, ginamit ng Diyos si Barak, no? Si Deborah, si Barak, si Jael. Mga mahihina, no? Pero pinagtagumpay sila ng Diyos. Bakit po? Point number 3, napakalaga po. God is the real warrior in the spiritual realm. Sa totoong laban ng buhay, yung Diyos naman talaga yung warrior, hindi naman talaga tayo. God is behind us to support us, to protect us, and to help us, to enable us to become victorious. After all, the battle is the Lord's. Tingnan niyo po rito sa verse 15. Nung meron ng labanan, no? Ang kalaban nila si Sisera. Sabi ni Deborah, Barak, this is the time. Bibigyan na sa iyo ng Diyos yung si Sisera at saka yung kasundaluhan niya. And verse 15, sabi rito, something interesting. And the Lord routed Sisera. Sino daw yung pumalibot kay Sisera? Sabi rito, the Lord. Ang Panginoon. And the Lord routed Sisera and all his chariots and all his army before Barak by the edge of the sword. So hindi talaga si Barak o si Deborah o si Jael ang nakikipaglaban rito. Si Lord yung nangunguna. Siya yung, bagamat malakas yung puwersa ni Sisera, pero si Lord yung pumaikot kay Sisera para siguraduhin yung tagumpay.
ng Diyos, tagumpay ng people of God sa pamamagitan ni Deborah at ni Barak. So, God is the real warrior in the spiritual realm. Mga kapatid, sa laban ng buhay, laging ang Diyos yung nagibaka. Hindi lang natin napapansin kasi hindi natin nakikita si Lord physically. Piling natin tayo lang yung nakikipaglaban. Piling natin tayo lang yung sumasagupa sa lahat ng hamon ng buhay. Pero tandaan natin mga kapatid, lahat ng battles natin, kay Lord yan. Si Lord ang nakikipaglaban. Kaya po sa application natin mga kapatid, number 1, spend more time on listening to God. Dito po sa istorya na ito, sa Judges chapter 4, makikita po natin dito si Deborah, siya po ay prophet. So nag-spend talaga siya ng time makinig sa Diyos. At siya yung nagbibigay ng instruction. Siya po yung nagbibigay ng instruction kay Barak. Si Barak po yung may hawak ng army. So, basically, yung people of God, nakikinig talaga sa Diyos. Si Deborah nakikinig talaga sa Diyos. Pag may instruction from the Lord, yun yung sasabihin niya kay Barak. Kaya po, ganun din sa atin, no? Dapat lagi tayong nakikinig sa ating Diyos. Inaalam natin, ano ba yung direction niyo, Lord? Saan ba ako papupunta? Saan ba ako patutungo? Kaya po yung prayer life natin, mga kapatid, wag nating pabayaan. Yung pagbabasa natin ng Biblia, yung devotion natin araw-araw, that's part of listening to God. That's part of discovering God's plan. That's part of knowing God's will. Lagi dapat bukas ang ating tenga sa pakikinig at malaman natin yung instruction ng Diyos, ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Para hindi tayo kumikilos lang ng suntok sa hangin. Meron talagang hinihit. Meron talaga tayong ginagawa talaga natin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. So, spend more time. Question ko, very personal. Gaano ba tayo kadalas nag-spend ng time sa ating Panginoon? Alam niyo po yung mga nag-spend time talaga ng oras, panahon sa Panginoon, silang mga nakikinig sa Diyos, sila talaga yung mga nagtatagumpay. Kasi lahat ng mga steps nila guided by the Holy Spirit. Number 2 po, focus on God's strength and not on our weaknesses. Again, sa hamon ng buhay mga kapatid, huwag tayong tumingin sa hirap ng buhay. Huwag tayong tumingin sa hamon ng buhay. Huwag tayong tumingin sa kung gaano karami o kalaki o gaano katindi o gaano ka hirap talunin ng ating mga kalaban. Parang si Sisera, no? 900 chariots. If you focus on the strength of the enemy, wala talagang mangyayari. Talo ka talaga sa hamon ng buhay. Alam ko, hindi mahirap mabuhay. Ako, hirap na hirap din ako sa buhay ko, no? Lahat tayo, may kanya-kanya tayong battles. Battle natin sa relationship. Sa maybe relasyon mo sa asawa, relasyon mo sa anak, broken family, tigas ng ulo ng anak mo, no? Mga battles natin yan eh. Pwedeng finances, pwedeng sa negosyo, pwedeng sa career natin, pwedeng sa pag-aaral natin. Ang dami nating mga battles sa buhay. Pero mga kapatid, huwag tayong tumingin dun sa hirap ng sitwasyon. Tumingin tayo sa lakas ng Diyos. Tumingin tayo sa karunungan ng Diyos. Tumingin tayo sa kalakasan ng Diyos. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo magtagumpay. At sa panahon ng ating mga kahinaan, lalong na tatanyag ang kalakasan ng ating Diyos. And number 3 po, believe that every battle is God's battle. Hindi tayong nangunguna sa gera. Nung tayo sinugo ng ating Panginoon Jesucristo, hindi tayo pinauna doon sa front lines para magkanda matay, no? Magkanda matay. Si Jesus mismo ang nasa front line. Kaya nga siya yung namatay doon sa krus eh. Siya yung nasa unahan, siya yung missionary. Tayo, mga lang tayo, no? Mga alagad lang, tagasunod lang. Kaya nga tagasunod, ibig sabihin siya yung nangunguna. Kaya mga kapatid, lahat ng battles natin, sa Panginoon yan. At magtiwala tayo sa kalakasan ng Diyos. As long as ginagawa natin ang tama, as long as ginagawa natin ang misyon ng Diyos, as long as nagtatapat tayo sa Kanya, as long as we know that what we're doing is God's will, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba. Sapagkat lahat ng laban natin ay laban ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, why is it important not to focus on our weakness and rely on God's strength? At para po sa ating dive deeper, pag-usapan natin si Sisera, no? The crushing of the head of Sisera prefigures the defeat of Satan. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you for reminding us that through Deborah and Jael,
that you can use anyone to accomplish your great purposes. Help me to listen carefully to your voice, just as Deborah did, and trust your word above my own understanding. When I feel weak or inadequate, remind me that your strength is greater than my weakness. Teach me not to rely on human power, but on your mighty hand. Help me believe that every battle I face truly belongs to you. Give me courage to obey you and faith to trust that you are the true warrior who brings victory. In Jesus' name, Amen and Amen.